parang ang tinitignan lang natin ngayon, ano ba yung trending na negosyo na pwede kong pasukan? Pero hindi natin iniisip or hindi natin nakikita na pwede pala ako magsimula sa area of competence ko. Kumbaga saan na ako magaling, ano na yung alam ko. And at the same time, paano yun magiging solution sa problema ng iba? Ano yung mga skills na meron ka, ano yung kaya mong gawin, and how can you offer that to give value to other people? Meron ka bang time para gawin yung negosyo? Kasi yung iba gusto nila magnegosyo pero wala silang willing i-sacrifice from their own life. Tama. Diba? Sayang yung pangarap kapag hindi ka willing mag-sacrifice. Kailangan talaga paglaanan, no? Mapapatanong ka rin, bakit ba ako nagnenegosyo? Para ba masupport yung lifestyle ko o para yung lifestyle ko yung mag-support dun sa negosyo ko? Ngayong araw, kasama natin ang guest na hindi lang marunong mag-budget, kundi marunong din gumawa ng pera gamit lang ang utak, ballpen at internet. Isa siyang ghostwriter na gumagawa ng libro at thought leadership content para sa mga kilalang negosyante, creators at business leaders. Ang swerte natin ngayon Pero hindi lang yan, content creator din siya na may 130,000 followers across the social media na. So let's welcome Mr. Jeric Timbang. Woo! Thank you, Kobe, sa mag-invite sa akin dito sa Treehouse Podcast. Talagang it's a privilege and an honor. Wow. Thank you din. Siyempre, kami nag-invite at umuo ka naman. Pero Jeric, bago kita interviewin ng malala, this time ako mag-i-interview sa iyo. Oo nga, hindi ako sanay Masanay ako mag-interview ng mga tao Dito ikaw naman ang bida. Dito sa podcast natin, mga business leaders kasi ang bida dapat. So pakilala ka muna bago kita batuhan ng mga matindihang tanong dito. So ako si Jeric, I'm a content creator with over 130,000 followers. Tas meron akong one-person publishing company na nag-ghostwrite ako sa mga business leaders nga, mga award-winning na mga leaders, ganyan, mga content creators and so on. So, mainly yun yung ginagawa ko ngayon. Pwedeng mag-follow up question doon. Yes, go. Ano ba ang ghostwriter? Yung ghostwriter, naririnig ko lang siya, pero ano ba talaga yun? Yung ghostwriter, actually, dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong sikat. Pero kasi ang ginagawa namin is, may mga tao kasi na gusto nilang sumulat ng libro or article or kung whatever, pero hindi sila writer, kumbaga. Hindi sila magaling magsulat, pero magaling sila magsalita. And sometimes kapag nagsusulat sila, nabablanko sila. So, ang ginagawa namin is kami yung nagsusulat for them, pero dapat ideas mo pa rin yung lumalabas dun sa sinusulat namin, kumbaga. Yun yung product. Okay. Galing Kasi ako, sa totoo lang, I can hardly talk. Parang medyo nung una talaga, hirap ako mag-talk in front of camera. Pero I can write. Iba-iba pala talaga, no? So yung sa'yo naman, those people who can talk and speak their mind but they can't write. Ikaw yun. Kayo yung sa likod nun. Yes. Actually, yung maraming sikat na libro na nababasa tayo na gumagamit talaga ng mga ghostwriters, and even nga yung mga social media accounts or influencers, minsan gumagamit din yan ng mga ghostwriters para sila yung magsulat ng tweet, ng Facebook post or whatever. So marami talaga siyang application. Example na libro na alam mong may ghostwriter. Ang example niyan, Rich Dad Poor Dad. So, in-acknowledge naman doon. In-acknowledge doon ni Robert Kiyosaki na tinulungan siya ni Sharon Lechter para mabuo yung Rich Dad Poor Dad. Kasi yung unang version nun, hindi bumenta. Dahil yung title niya, hindi sobrang appealing and all. So, nung nahanap niya si Sharon Lechter na naging business partner din niya, doon pumutok yung Rich Dad Poor Dad. Nice. That's nice to know, Kasi ako, bilang idol ko talaga si Robert Kiyosaki kasi he's into real estate. Din. Yes. Totoo. But, curious kami, Jeric, paano ka napunta dyan sa path na yan? Writer ka na ba agad or ibang field muna? Actually, hindi ako writer, kumbaga. Parang I don't consider myself as a writer. I consider myself as a synthesizer ng ideas. So, ibig sabihin nun parang yung ideas ng iba't ibang tao, for example, ikaw, in-interview kita, yung ideas mo, I would mix it up, expound on it, tapos, ipepresent ko siya in such a way na madali siyang maintindihan. No? So, parang ganun. Yung mga complex na ideas, tinuturo ko siya on a simpler manner.
Ganun siya. Okay, ganun And pala. hindi ako nag-start na write. Actually, hindi ko nga alam ba't ako writer ngayon. Sa totoo lang, kasi nung finalo ko lang talaga yung curiosity ko. Kasi nung bata pa lang ako, ano na talaga, curious na akong tao. Like, mahilig ako magtanong sa mga tao. Yung mga nakakausap ko, parang slowly nagigain ko yung trust nila and nag-share sila ng mga secrets nila, mga emotions, ganyan. So I'm really curious about human behavior. So nung college ako, nag-study ako ng psychology. Kumbaga, kumuha ako ng ang course ko was clinical psychology sa PUP, Santa Mesa. Oh, same school tayo. Ay, talaga? Yes, Pambira. 2002 ako. Hanep. So, alam mo naman yan, scholar ng bayan tayo. No? Yes. So, ayun, yun yung kinuha ko. Then, nag-end up ako sa HR. Yung transition ko from college graduate to being employed, sobrang masaklap pa yan. Kasi, isipin mo, parang araw-araw tumatanggap ako ng rejection letter, mga 20-30 rejection letter kasi hindi ako na-invite sa interviews kasi kaya ngayon talagang kakaiba yung experience. Pero ayun nga, hindi ako makuha sa mga interviews, hindi nga ako nabibigyan ng chance eh. Pero moving, parang fast forward, naging ako, HR, tapos training yung start ko sa corporate. No? Nag-train ako sa mga managers ng isang malaking fast food brand. Hindi siya fast food pero F&B brand dito sa Pilipinas. Hindi pwede banggitin yung brand. Army Navy. So, ayan. Okay. So, sige, nag-train ako natin. ng mga managers dyan. Tapos, sobrang, sa lahat ng mga na-experience ko, mabababa naman yung sweldo kasi starting nga ako, di ba? Yes, starting ako. Until such time na napopromote ako. And nung naging manager na ako sa isang ibang company naman. Ito yung biggest advertising company dito sa Pilipinas when it comes to out of home. So yung mga billboards ganyan, LED, sila yung parang biggest, kumbaga. Doon ko nalaman yung freelancing. Okay. So from trainer ako na naging manager, nag-transition ako into freelancing. Tapos doon ko nalaman yung copywriting, ganyan, yung pagsusulat ng mga paano ka magbebenta ng isang product, isang service, ganyan. So persuasive writing. And then nalaman ko sa isang webinar na pwede palang kumita sa pagsusulat ng libro para sa ibang tao. So doon na open yung awareness ko na may ganun palang trabaho. Doon ko first time narinig yung ghostwriting. Nice. So mahilig ako magbasa ng libro. Tapos nung nadadissect ko siya, ibig sabihin parang yung mga libro na nababasa ko, parang same sila ng pattern, structure, paano pine-present yung argument and so on. Yes. So, sinubukan ko, challenge ko yung sarili ko kasi mahirap naman na sasabihin ko, sulatan kita ng libro, pero ako wala akong libro, di ba? So, challenge ko yung sarili ko. Gusto kong mag-produce ng isang libro in 3 months. Pero nagawa ko siya, hindi ko na meet yung challenge. Nagawa ko yung 3 libro in 4 weeks. Kasi nakapag-create na ako ng system, paano ko siya magagawa. I call the system... Sa sariling libro mo na yun? Sariling libro ko siya. I call it the Rapid Book Creation System. So, 72 hours lang, nakakapag-create ako ng libro para sa ibang tao. So, yun yung history ko from where I was back then until ngayon. Trainer, manager, tapos ngayon to freelancer, wherein ngayon may sarili ka ng brand. Yes. Grabe. Kita mo naman yung term ni Jeric dito, synthesizer, copywriter. Tumatalino na din ako. Pero Jeric, marami ka din kasing viral na content regarding sa affordable na business. Mm-hmm. So, paano mo naiisip yung mga idea na yun? Actually, nung nasa corporate pa lang ako, gusto ko na mag-business. Ang problema lang, wala akong kapital. Kasi di ba pag nag-business ka, ang akala mo, kailangan mo ng malaking kapital, like 6 figures, 7 figures, ganyan, di ba? Pero, ang natutunan ko nung nagsimula ako magnegosyo, nung napasok ako sa freelancing, tas na-open yung mind ko sa, pwede pa lang yung lean business, kumbaga. Parang maliit lang yung operation mo, maliit yung kapital mo. But at the same time, pwede mo siyang palaguin. So yung pain point ko noon, kumbaga, yung hindi ako makahanap ng negosyo, gusto kong, alam ko na yun yung path ko kasi feeling ko unemployable ako. Yung bang parang hindi ako tumatagal kasi sa trabaho eh. Parang 1.5 years lang, ganyan, 1 year. Minsan nga buwan lang eh. So, yun, alam ko yun yung path na pwede kong tahakin. Pero since wala akong pera, nag-isip ako ng mga pwede kong gawin
na murang negosyo, and at the same time pwede kang kumita. So yun yung kumbaga yung sarili kong pain point, yun yung gusto kong i-share sana para makapag-inspire din ng mga tao na mag-start tayo ng negosyo kahit na maliit lang sa umpisa. Yes, maliit yung kapital mo, maliit din yung kitaan sa umpisa, pero at the same time, you can grow it, di ba? Yes. Yung lumalago ka kasabay ng negosyo mo. Especially from you na yung ino-offer mo kasi na una is services. Actually, I believe makakapag-start ka nga ng wala. Yes, But yes. of course, people would not believe it Pero ang ganda nung pagkaka-share mo at galing doon from pain point to anong tawag doon? Turning it into business. Oo, yun yung parang naging inspiration ko sa ano yung mga content na ginagawa ko ngayon. Okay. At katulad nito, syempre ako, fan din ako ng Facebook and TikTok at other social media. Sa dami ng lumalabas dito, paano malalaman naman ng isang tao kung bagay talaga sa kanya ang business? May signs ba, katulad nung sayo? Or if ikaw ang gagawa ng business sa ibang tao, how do you present it? Ang tanong lang lagi dyan, can you cover the cost? COST. So acronym yan Yung C, capital. Meron ka bang capital pang start ng negosyo? It doesn't have to be a huge capital naman. As I've said, yung mga nagva-viral ko na video sa TikTok, 10,000, 5,000 pesos na businesses, ideas, no? So can you cover the capital? Yun lang naman kung meron ka malalabas na panimula, no? Ano yung O? Yung O is opportunity. So meron bang buyers, meron bang market para dun sa negosyo na gusto mong simulan? And at the same time, ang tanong kasi diyan, paano mo malalaman na may market kung hindi mo pa sinisimulan? Ang tignan mo is yung competitors. No? Kasi yung competition kasi it's not a bad thing talaga It validates na yung idea mo, meron siyang weight. Ibig sabihin valid, no? Merong mga customer may demand. So yun yung capital, opportunity. S naman is yung skills. At babagsak yan sa dalawa. Yung skill of doing things, kumbaga meron ka bang, kaya mo bang magbenta? Kaya mo bang mag-market? Or kung hindi mo kaya, at least willing kang matuto. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa wala Pero since gusto natin umangat, di ba? Gusto natin mag-grow, we put in the time, we put in the effort, the work, para matutunan yung bagay na yun. So yung skill, and at the same time, yung knowledge tungkol dun sa bagay na yun. Like, halimbawa, nung nag-start ako ng maliit na coffee business, gusto ko kasi pangarap ko magkaroon ng cafe. Okay. Pero mahal mahal, di ba? Parang yung mga na-interview ko na coffee shop or owners, gumagastos sila 500K, 600K, yung iba 1 million para lang gumawa ng cafe. So sabi ko, wala pa akong ganun. What if simulan ko magbenta ng mga coffee beans? Okay. So doon ako nag-start. Maliit lang. Ang starting na puhunan ko nun was 5,000 pesos. Wala akong alam sa coffee, pero inaral ko siya, alam ano yung mga beans, 'di ba? Ano yung flavor nun and so on and so forth. So kailangan mo lang talaga maglagay ng effort tsaka panahon doon sa para ma-cover yung skill and knowledge. And lastly is yung T, time. Number 1, dapat yung timing mo ng pagpasok. Okay, kasi halimbawa, papasok ka ngayon sa mga food park. Wala na, 'di ba? Tapos na yung timing, 'di ba? And at the same time, dapat i-position mo rin kasi yung sarili mo na, halimbawa, wala pa ngayon sa'yo yung trend, no? Pero darating rin yan. Parang cycle lang naman yung mga bagay-bagay. So, hintayin mo yung trend mo. Isa pang time is, meron ka bang time para gawin yung negosyo? Kasi yung iba, gusto nila magnegosyo, pero wala silang willing i-sacrifice from their own life. Tama. Diba? Dami ko nakakausap na ganyan. Ako, gusto ko nga ng ganito, pero tanungin mo, ilang oras ba sila nasa work? Oo, di ba? Pero pag dinadigest na o hinihimay-himay, parang wala ng oras. Ay, wala pala, hanggang sa wag na lang. Oo, no? Nasasayang kasi sayang yung pangarap kapag hindi ka willing mag-sacrifice. Kailangan talaga paglaanan, no? So, ang ganda. For example, ikaw, paano ka nag-start dito sa real estate? Kasi alam ko nasa real estate business ka, di ba? Ayun na nga ba sabi ko podcast ko to Ina-hijack na, no? Well, katulad mo din. Ayan, sige, pagsimula natin. Kasi hindi ko naman masasabi na nagsimula ba ako ng walang puhunan? Kasi honestly, if akong tatanungin, wala talaga. But the resources, I have the resources. Kasi the property is coming from my family or from my relatives. All I needed to do is just like what you said, magkaroon nga ako ng time. Especially yun talaga. Kasi yun talaga yung paglalaanan natin ng pansin Kaya
nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo. Kasi totoo. Again, yung service, we can start it even without Yes, puhunan. totoo. Yun lang kasi ikaw, nag-start ka with the bean, coffee bean, kaya it requires a bit of capital. Pero kasi yung iba nakikita nila, kaya yung 500 to 600,000 is coffee shop na. Yes. Diba? So, ayos, ang ganda. Ang ganda nun COST, capital, opportunity, skill, and time. Ililist ko na yan. Meron na naman akong bagong natutunan eh. Pero, ano sa tingin mo yung hindi nakikita ng audience naman pag pumipili sila ng negosyo? Dalawa yan eh. Ang ganda ng sinabi mo kanina, no? Yung nagsimula ka sa kung ano na yung meron ka. Which is wala ka man kapital na physical cash, no? Pero meron kang mga assets na Yes, pwede mong resources. pagsimulan. Correct. No, lahat tayo meron ganyan eh. And yun yung madalas na hindi na-appreciate ng mga tao. So kung let's say wala kang physical asset, pero meron kang isip, di ba? Pwede kang matuto. And I think yun yung number one underappreciated sa mga negosyo eh. Yung skill na meron ka. Parang ang tinitignan lang natin ngayon, ano ba yung trending na negosyo na pwede kong pasukan? Pero hindi natin iniisip or hindi natin nakikita na pwede pala ako magsimula sa area of competence ko. Kumbaga saan na ako magaling, ano na yung alam ko. Pwede ako mag-start dun eh. So I think that's one of the things na talagang hindi nakikita ng mga audience natin. Yung ano na yung meron ka and at the same time, paano yun magiging solution sa problema ng iba? Ano yung mga skills na meron ka? Ano yung kaya mong gawin? And how can you offer that to give value to other people? Laging ganun, no? Kung ano yung meron sa atin, hindi natin nakikita, Yes. no? Katulad yan, minsan pag puro problema lang yung nakikita mo. But, di ba, kung ano yung meron na, Oo. at nandyan na, mahirap naman nga talaga. Oo. But, good thing nga, andyan ka na. Kasi isa ka sa nag-content na regarding dyan. At pag-usapan pala natin, madalis mo rin kasing banggitin na pwedeng magsimula ng negosyo kahit mag-isa lang. Basta may tamang core skill, di ba? Ano yung mga example ng ganitong klaseng negosyo? Ngayon kasi nauuso na yung freelance, no? Yung freelancing. I mean, ano na yan eh, matagal na yan existing, pero nauuso na yan. But yung one-person business or yung solo business na tinatawag is just parang fancy term lang siya of solving a person's problem or a problem ng business. Kasi bigyan natin ng context yung mga audience natin. No? Ano ba yung business? In layman's term, yung negosyo is just solving a problem for profit. Ibig sabihin, meron kang either product na nagsosolve ng problema o service na nagsosolve ng problema ng isang tao or ng maraming tao at kumikita ka sa pagsosolve nun. And yung solo business, mag-isa mo siyang ginagawa using tools, using systems, ganyan. Marami na ngayong lumalabas na mga, for example, AI, di ba? Yes. Yan. So, pwede mong i-leverage yun para hindi mo na kailangan mag-hire ng maraming tao. Kaya mo na simulan at i-operate yung negosyo ng mag-isa ka lang. So, ano yung magandang example niyan, no? Balik tayo dun sa kanina, freelancing. Yung mga freelancers, meron niyang tinatawag na core skill na ino-offer. So, ang example niyan, kung halimbawa accountant ka, meron kang skill na, for example, bookkeeping, ganyan. Kaya mo mag-balance ng books, di ba? Kaya mo mag-assess kung ano yung mga pwedeng gawin ng kumpanya para makapag-save ng cost, di ba? Ma-increase yung revenue nila, let's say, pwede kang mag-isip ng mga paraan. So, yung skill na yon pwede mong i-offer sa ibang negosyo, sa ibang kliyente, ganyan. Especially kung employed ka. That's number one. Kasi more likely yung mga ginagawa mo sa trabaho, na yan may skill ka na dyan and kailangan mo na lang siya i-package ng magiging valuable siya dun sa target market mo. Kumbaga. So yun, that's one. Another example, mga video editors, videographers, di ba? Content creation, pwede rin yan na core skill. Yes. Di ba? Kung marunong ka, social media management. Alam mo yun? Skill siya talaga ngayon eh. No? Yes. Tamo nga itong mga to. Alam mo, even yung hosting, Yes. For example, yung ginagawa mo ngayon na podcast hosting, merong mga tao na nag-hire ng podcast host para mag-create ng podcast
para sa negosyo nila na Yes. pwedeng boses mo or mukha mo yung nandun, but at the same time sila yung face. Kumbaga, ikaw yung magi-interview sa kanila, pwedeng hindi ka nakikita ng camera, but at the same time yun yung service na napo-provide mo sa mga business owners na to. Which is yan yung ginagawa mo ngayon. Yes, some of it ganun. Oh, okay. Nice. Kasi dito, marami tayong mga viewers na nagtatanong, especially pag nakarinig na naman sila ng ganyan na ito na naman tong mga guru-guru na to na pwede daw magsimula kahit walang puhunan or minimal. Pero katulad nito, so say for example, sa isang estudyante na nakaipon ng 5K or sa empleyado na may extra 5K, ano ang klaseng business na pwede nilang itry? Depende Bilang sa kung estudyante or empleyado. depende sa ano yan sa anong klase kang estudyante or empleyado, no. Pero simulan natin na let's say comfortable ka na mag-offer ng mga products, no. So pwede kang alam naman natin yung usual na parang pwede kang gumawa ng mga lutong bahay, ganyan, tapos i-offer mo sa office. Pwede 'yon. That's one. Pero sa ngayon kasi kasi sobrang matrabaho 'yun eh. Sa ngayon hindi mo na kailangan maggawa ng ganon at that level na physical labor. Kumbaga, parang hindi mo kailangan pagurin yung sarili mo. Ang pwede mong gawin is number one, maghanap ka on your free time ng mga stores na nagbebenta ng mga second-hand items. Okay. Buy and sell, kumbaga, flipping. So, yung 5,000 mo, pwedeng, mag-start ka sa mga maliliit na tech. Halimbawa, mga lumang, let's say, microphone, no? Pwede mong ibenta yan. Meron nga akong kilala bago ko simulan yung pangalawa, meron akong kilala na nag-flip siya ng mga lumang digicam. Alam mo yung mga digicam na... Nauso yan. Ngayon, okay. Kasi gusto ng mga younger generation na ma-experience ano yung nostalgia nung gamit nung noon. Kasi yung iba yung image quality na napoproduce ng digicam eh. Tama. Ayun, so naghahanap siya ng mga sirang digicam sa mga pawn shop. Tapos pinapagawa niya sa Quiapo. Tapos piniflip niya. Nag-start siya sa mga 7,000 pesos, 5,000 pesos. So naghanap siya ng mga parang 1,000 pesos na camera, ganyan. Bumili siya ng ilang pieces. Tapos binibenta niya. Ngayon, nung lumago na yung negosyo niya, nagta-travel na siya sa Japan. Tapos dun siya bumibili ng marami at bulk niyang pinapagawa sa Quiapo and then binibenta niya online. So ganun talaga. Sinimulan niya lang sa maliit. Estudyante to Yes, Estudyante. at business siya ngayon. Kasi napapansin ko nga, as you said, sa mga Gen Z, sa younger generation, yun yung, may nakita ko talaga na, yun yung ginagamit nila. Kaya doon pala nanggaling yung idea na yun. Pero pang ako nabalitaan, yung mga lumang phone eh. Oo. Without the social media, di ba? Ganyan. Ang galing. Okay. Yun yung example mo today. Tsaka ngayon, sa totoo lang, ang gagaling na ng mga younger generation ngayon di ba? Sobrang creative ng mga utak. Isipin mo, dati kailangan nating aralin, Photoshop, di ba? Pero ngayon may Canva na, which pwede ka na mag-offer ng service na using Canva lang, di ba? Parang ang puhunan mo lang doon, magkano lang? 700 pesos per month para bumili ka ng Canva Pro, di ba? Yes. Ang matatalino din talaga yung younger generation. Kailangan lang talaga ng tamang guide for them. Kasi pag nauna yung, alam mo naman yung paano tayo kinastigo before, no? Ala ka na nga natututunan, papagalitan ka pa. Nice. Sige. Pero ito naman, so, okay, given, you had the example dyan sa estudyante na ganyan. But given na marami pa din kasi, ako nung hindi pa ako napasok sa negosyo, employed ako in BPO kasi. Yeah. So, hindi ko pa rin talaga alam that time ano ba talaga yung core skill ko. So, paano siya mahahanap? Kasi iba-iba naman tayo eh. But kung ikaw ang nagtuturo, normally, paano siya nahahanap? May mga na-coach na ako na ganyan, no? Parang nagtatanong sila, ano ba yung magandang business idea para sa akin, no? Parang meron akong X amount of money, saan ba ang magandang pumasok? Pero ako, lagi nagsastart ako sa dalawang process eh. Kung meron kang core skill, number one, reflection. Tsaka number two, decision. So, isa-isayin natin yan, no? Yung reflection, kailangan mong tignan, ano na ba yung ginagawa mo? Diba? Ano na yung, halimbawa ikaw, nag-start ka sa BPO, no? Nung bata-bata ka, yun yung talagang parang track mo. Yes. BPO. Kung idadissect mo yun, ano yung mga skills na meron ka? Communication, di ba? Marunong ka makipag-communicate sa mga tao. At the same time, number two, marunong ka mag-English. Di ba? Parang,
underrated na skill kasi yan eh, yung marunong ka makipag-communicate. Lalo English kasi it opens a lot of opportunities for you kapag nahasa mo yun. Pero yun kasi yung meron ka. Merong mga tao na hindi sila marunong nun. No? Hindi sila magaling makipag-communicate pero kaya nilang gumawa ng trabaho ng pulido. Excellent, di ba? Tama. So, you have to reflect on ano na ba yung ginagawa mo at yung ginagawa mo, number one, gusto mo ba yun? Kasi mamaya, yun nga yung trabaho mo, pero miserable ka naman. Wag mo na gawing negosyo, di ba? Sayang naman. Sayang But honestly, may share ako dyan. Hindi ko gusto yung work ko doon eh. Oo. Sino ba naman ang gustong mamura-mura sa customer Oo, service? totoo. But dahil yun ang alam ko, parang katulad mo rin naman ako na ang hirap din. Kasi before, sa younger, yung nung bata-bata pa tayo, talagang sobrang unlike today na ang daming opportunities. Dati, kung saan ka mapasok, pagtsagaan mo yan, Yes. di ba? So for the longest time, in 15 years akong nasa BPO, pag-iisipin ko, I really hate my job. Sobrang hate na hate ko siya. But, ito yung insight ko ha. But, nung napasok ako sa business, syempre, sa business, it requires customer service talaga. Yes. So, dun pala, yung 15 years na training ko, na ngayon sa business ay nai-enjoy ko naman, nai-apply ko naman sa kanya na parang seamless na lang for me. Ano ba tawag doon? Yung talagang parang effortless. Yes. Kasi, yun nga yung pinagmulan ko na, ito pala yun. Na kaya pala pag makikipag-usap tayo sa client or sa customer, di ba, ayan na nga, na-apply natin yung empathy. Makinig ka muna, di ba, ganyan. English lang yun, pero yung sa ngayon, feeling ko mas madali dahil Tagalog eh. Mas madali mo maintindihan tsaka mag-express ng ideas, no. Pero Kawi, curious ako dun sa sinabi mo kanina kasi sabi mo ngayon parang sobrang natural na nung nagnegosyo ka, no. Pero what about business, yung na-enjoy mo talaga? Kasi nakita ko sa iyo na parang passionate ka talaga sa ginagawa mo, very enjoyable ka, no. Parang anong part ng negosyo yung na-enjoy mo? Yung process. Yung process. Yes. The process itself. Especially nung nagsisimula ako. Yan yung from scratch, you build it. Yun yung na-enjoy ko. Na siguro ngayon, ayan, yung sa real estate, since may mga tao na, may system na, I wanted to find something new. Yes. So I think it's the process that I fell in love with. Na akala nung iba, risky, mahirap. Pero pag nandyan ka na kasi, di ba, the moment na tumungtong tayo dyan, tulad siguro ikaw, na-imagine ko na, pagkausap mo na, di ba, parang dopamine sa atin no? Sa akin naman, yung process itself na, ano yung gagawin ko para mas umangat pa to? Ano kaya yung pwede pang option para mas dumami pa yung mapigsilbihan or client? Kasi, ang term namin, hello sa mga kasosyo namin dyan, meron akong group, si kasosyong Arvin, tinuro niya talaga na, pag nagbi-business tayo, ang hirap nga kasi na magsasabi na kliyente lang or buyer lang with the profit alone. But the moment na finlip natin yung switch na what can I help, how can I help you, yan, what can I do for you, yun pala yun. Naintindihan ko na siya. So, yun lang. Ipiniflip mo na naman yung tanong eh. Di, may follow-up pa nga ako dyan sige, Parang, paano mo na-develop okay. yung ganyang mindset? Kasi di ba, going from an employee to a business owner, medyo may flip ng mindset di ba? Yes. Parang sa employee kasi, okay ka na sumusweldo ka, di ba? Na nagagawa mo yung trabaho mo. But, pero as a business owner, kailangan mo lawakan di ba? So, paano nag-flip yung switch sa'yo? Unti-unti. Mahirap kasi talaga, especially sa employment na nasanay ka na may security ka. And daily, bumabangon ka, yun lang ginagawa mo. Maybe doon ako na-bore, but yung flipping ng mindset, it starts with 20 minutes ng pakikinig sa YouTube. Yes. Yan, nakikinig ako dyan. Sila, hello kala Sir Chinkitan. Pangarap ko din siya ma-interview. Kasi unang-una ko siyang naging napapakinggan. Pandemic, naririnig niya yan di ba? So, ang dami ko na. Yan na, hanggang sa nakilala ko na sila Bradley, sila Grant Cardone. Ayan nga, sila Arvin Orubia. Ayan sila kasi yung mga unang naririnig ko na 20 to 30 minutes of my day, habang naliligo, pinapakinggan ko lang sila. And then yan, Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad, especially yan. From employee, di ba, sa karamihan na gustong mag-switch from employment to businessman or ano ba tawag doon sa pagbibusiness,
talagang for me, recommended ko talaga si Robert Kiyosaki, The Rich Dad, Poor Dad. Kahit na may scandal siya na parang hindi naman niya talaga story. Ngayon naintindihan ko na. Maybe because of the ghostwriting. Oo. But yeah, yun talaga. So yun yung flip nun. Oo. Na, ito pala yun, ano. Pero connect ko lang dun sa question mo kanina kasi parang sabi mo, paano natin malalaman ano yung core skill, no? Pero ikaw parang na-enjoy mo yung pakikipag-usap sa mga tao, di ba? Yes. Sa sales, nagamit mo yung communication na na-develop mo sa 15 years mo sa BPO. Tama. Di ba? So, ayun yun. Kailangan mong mag-reflect unang-una. Ano ba yung skill na meron ka? What comes easy for you, di ba? Ano yung madali para sa'yo na gawin? Kasi, minsan, doon mo naman malalaman talaga yung skill mo eh. Kapag madali ba sa'yo gawin yun? For example, sa akin, madali sa akin makipag-usap at tanungin yung mga tao sa insights nila. And yung yung pagsusulat, ano na lang, na-develop ko na lang yan eh. Pero yung na-enjoy ko talaga is yung pakikipag-usap sa mga tao. Halimbawa, ngayon, nag-uusap tayo, di ba? Ang dami nating, nagbabatuhan tayo ng ideas, ganyan. So yun yung skill ko talaga. Kaya nasabi ko rin kanina at the start na hindi ako writer. Synthesizer lang ako ng mga ideas kasi mas na-enjoy ko yung pag-interview kumpara sa pagsusulat talaga. So yun. Yun yung una. Yung pangalawa is you have to decide. Kasi yung reflection tas decision, di ba? Kapag wala ka talagang skill na imposible naman, pero kung wala ka talagang makita na skill na meron ka, and then decide, ano yung gusto mong matutunan, ano yung gusto mong i-master. No, marami namang skills dyan. Pero kung ako yung magre-recommend, learn how to sell, learn how to market. Yun yung skill na talagang dapat matutunan mo. Yes. But that's term yan when it comes in business. Kaya yung next question ko nga dito ano nga ba yung skill na pwede nating masterin or ma-master para makapagsimula din muna ng sarili, kahit yung one-person business. Ano ba for you yun? Yun nga. Para sa akin, persuasive writing. Okay. Yung dalawa kasi yan Number one, persuasion, tsaka writing, no? Kasi persuasive writing nga siya. So, bakit yun? Meron akong iba't ibang rason kung bakit. Pero hindi yun dahil writer ako kasi yun nga, hindi naman ako magaling magsulat, no? But number one, it would force you to learn about human behavior, yung persuasive writing. Kasi yung purpose niyan is magsusulat ka ng isang bagay na magpo-persuade sa isang tao or magmo-motivate sa isang tao to do an action. No? Ang example niyan is yung mga Facebook ads, halimbawa, na nakikita natin. Marami tayong ad na nakikita sa Facebook, di ba? So, pag na-persuade ka na mag-click doon, ang tawag doon, persuasive writing. Na-persuade ka ng tao na mag-click doon sa ad niya. Okay. So, yun yung example ng isang application. Pero, yung persuasive writing kasi, it would force you to learn about humans. Yung psychology natin, what makes us do what we do, paano tayo nagde-decide, and so on. Pangalawa, yung writing kasi, is a sign of clear thinking. And clear thinking is a good way for you to develop other skills pa. Kapag marunong ka mag-organize ng ideas, mas madali ka matututo and therefore, mas marami kang matututunan, mas mabilis kang matututo. At para ma-develop mo yung clear thinking, kailangan matuto kang magsulat. Yung writing kasi, written So nakikita mo yung pagkakasunod-sunod ng argument mo, yung pagkakasunod-sunod ng sentences mo. So dun mo na de-develop na, dapat siguro ganito yung sabihin ko para ma-transition ko or ma-lead ko siya into this kind of thinking. So yun yung para sa akin. Galing. Kasi marunong lang akong magsulat pero yung katulad niya na talagang, alam mo yung pinag-aaralan sa school, like may head, may body, may ending. Hindi ko, minsan doon ako naguguluhan. Pero sabi mo nga, meron pala siya talagang pagkakasunod-sunod. Yes. Galing talaga naman. Pero ito, nag-ghostwrite ka for brands and creators. Para sa'yo, ano ang common mistake ng nagsusulat ng sarili nilang content? Para sa akin, yung number one, yung hindi ka consistent mag-publish ng content. Aray ko naman. Kasi yun talaga yung tama. talaga yung number one. Parang yes, halimbawa, magaling kang magsulat, magaling kang mag-video, pero kung hindi ka consistent, nagpa-publish ka 3 times per week, no? Tapos or 3 times a day, isang araw. Tapos ang next mo na publish, next month na. Hindi ka makapag-build ng audience, di ba? At the same time, it's hard to optimize, it's hard to improve Tama. something na hindi nag-exist.
No? Ay, paano mo ma-improve yung isang bagay kung wala kang analytics na titingnan para ma-improve mo yung bagay na yun? 'Di ba? So, I think number one na problem talaga or number one na mistake na nagagawa ng isang content creator, yung hindi sila consistent na nagpa-publish. And Tama. para maging consistent ka, yun kasi yung next na tanong 'di ba? Paano ako magiging consistent kung busy nga ako sa buhay ko, no? Kailangan alamin mo yung process. Ano yung process ng content creation mo? Paano yung cadence mo, kumbaga? Ano yung mga pagkakasunod-sunod na gagawin mo para makapag-produce ka ng content? Tapos mag-focus ka doon sa kung saan ka magaling. Pwede mong i-outsource yung iba or maghanap ka ng tools na pwedeng gumawa nung iba. No? So halimbawa ako, yung publishing ko is once a day, no, na video on TikTok, Facebook, ganyan. Pero ang core competence ko is yung research, writing, tsaka ng yung recording nga, natutunan ko na lang yan. Kasi kung babalikan mo yung unang videos ko talaga, parang patay na bata eh. Alam mo yun? Yung nakakaawa sa tabi. Alam mo yun? Very awkward sa camera. Talagang ano ka na lang eh. But we have to start to something, Yes. di ba? Yun eh. Totoo. Hanggang sa, ayan na nga, kami nga, gaano pa nga ako dito kila Eb that time. Paano ba gagawin? Para kaming tanga? Kasi yung hiya. Pero ngayon, dead ma? Kahit yung ilang camera. So, ako, doon lang talaga ako nag-focus sa pagsusulat, pagbe-brainstorm ng ideas, ganyan. Yung iba, very awkward na. Yung editing ko nga, sobrang simple lang eh. And ganun din yung sa mga clients ko, no? So, since ang alam nila is magsalita, ako nang bahala sa ideas, sa scripts, ganyan. Ang gagawin na lang nila, mag-show up, magre-record, tapos, yun na, ipopost na namin, ganun. Oh, okay. So, yung ikaw, ginagawa mo to sa mga bigger brands, big brands. Okay. Pero ikaw mismo ikaw mismo gumagalaw mag-isa sa business mo. Ano ang paborito mong part sa pagiging one-man team? At ano yung pinakamahirap? Yung favorite part ko sa totoo lang yung pagiging one-man team lang. Okay. Parang walang umaasa sa akin na kailangan ko swelduhan, alam mo yun? Okay. Kasi alam ko yung mga negosyante, makaka-relate sila dito yung pressure ba na kapag meron kang mga tao na umaasa sa'yo, Okay. sobrang bigat niyan eh, di ba? And yun yung parang sa ngayon hindi pa ako ready na i-face siya. I see. Kaya kung mag-hire ako, mga outsourced lang, ganyan, or mga one-time project lang, ganyan. Okay. So yun yung favorite ko, yung pagiging lean ng operation. At the same time, ikaw lang. oo. At the same time, hindi ko kailangan humanap ng maraming kliyente. Hindi ko kailangan maghanap ng, alam mo yun, parang every month kailangan ko mag-onboard ng 3, 4, 5 clients na bago kasi kailangan ko magpasweldo. Ngayon, ang clients ko 3 lang, di ba? Oo, Tapos kaya at kong least. i-handle. And at the same time, hindi siya hamper dun sa lifestyle ko. Kumbaga. Okay. Kasi Kasi you have, you're a family man, no? Oo. And at the same time, di ba, mapapatanong ka rin, bakit ba ako nagne-negosyo? Para ba masupport yung lifestyle ko o para yung lifestyle ko yung mag-support dun sa negosyo ko? Doon ako sa una eh. Yung gusto ko ng negosyo para masupport yung lifestyle ko. And alam mo yun, hawak ko yung oras ko. Yes. Minsan nag-work lang ako 2 to 4 hours per day pero yung income okay naman, di ba? Oo, tama. So, yun yung akin. Pero yung downside niyan is yung pagiging one-man person din. One-man team din, kumbaga. Wala akong kausap. Alam mo yun? Yes, wala kang tawag doon? Brainstorming. Oo, di ba? Yung kaututang dila, di ba? Oo, Diba? yan. Wala akong ganyan. Ang kausap ko, mga clients ko, minsan nakakasawa rin, alam mo. Ako naman ang ko kasi, hindi naman ako again sa one man. Kasi again, nakakatuwa nga ako na nare-realize ko na iba-iba tayong path, iba-ibang tao, talagang iba-iba ng way. At iba-iba rin talaga ng purpose, no? Kasi sa akin, hindi ko naman kaya mag-isa. Aminado naman ako doon na tipong mas kukuha na lang ako ng mga tao para gumawa nito kaysa Yes. intindihin ko pa yun. Kasi, ewan ko, self-proclaim may ADHD talaga ako. Pero kasi ikaw, nakikita ko, the way I interviewed you, you have this pattern na parang dapat may pagkakasunod-sunod na siya for you. Kaya madali. Yes. Sabog kasi talaga ang utak. Oo. Ako kasi mahilig ako sa systems, ganyan. Kaya Ayan, kaya kong, sabi ko na eh. Oo. kaya kong magtrabaho na mag-isa kahit na Kasi may multiple yung system clients. ka. Kasi meron na akong system, meron na akong process, kumbaga. Madali na siya for me. And at the same time, ang ginagawa ko is I interview my clients. Hindi ako nagpapatay ng sarili ko just to think ano ba yung magandang content nito. Kasi
more likely, yung mga kliyente ko, or yung mga tao, kahit sinong interviewin mo, meron na yung alam di ba? Merong something yan na pwede kang matutunan. And all it takes is you asking the right questions. Alam mo yun, kailangan lang nila ng nudge. Kailangan lang nila maging comfortable sa conversation. Lalabas at lalabas yung alam nila. So, yun yung ginagawa ko. Oh, nice. Pero kasi, ang dami ng katulad yan. Ito, mabalik tayo sa tanong. Sa dami kasi ng platform ngayon, may katulad yan. Yung sabi ko nga, TikTok, Facebook, IG, etc. Anong advice mo sa mga gustong magsimula bilang content creator, or nabanggit mo nga yung pagiging one-man team or solopreneur, pero overwhelmed naman, paano magsisimula? Ano pwede mong advice sa kanila? Sa totoo lang, doon ka pa rin mag-reflect ka pa rin sa kung anong klaseng tao ka. Halimbawa kasi, kung alam natin na yung video ngayon is patok, di ba? Video marketing. Yes. So maraming pumapasok sa videos, pero sila, mahiyain. So kung ganun, doon ka pa rin sa area of competence mo. Saan ka ba komportable mag-produce? Kung nahihiya ka pero magaling ka magsulat or marunong ka magsulat, edi mag-vlog ka sa LinkedIn, sa Instagram threads, di ba? Kahit nga sa Facebook, maraming vlogger sa Facebook Hindi lang mga hindi lang video platform di ba? Yes. O kung halimbawa, madaldal ka, pero mahihain ka sa camera, edi mag-podcast ka, di ba? Yes. Tapos, yung audio mo, gawin mong faceless video. Yung parang meron mga B-rolls lang. Pero ikaw yung nagsasalita, di ba? Oo, tama. O kung okay ka sa video, edi mag-video ka. Kumbaga, babalik ka lang doon sa saan ka ba magaling, saan ka komportable. Kasi remember, yung isa sa kailangan mo bilang content creator is yung consistency. Hindi lang para sa platform, kundi para sa sarili mo. Tama. Di ba? Yung kailangan mo maging consistent sa parang ine-exercise mo kasi yung muscle ng content creation. So, para ma-develop mo yung skill na yon, kailangan consistent ka sa paggawa ng content, pag-produce ng content until such time na alam mo na yung ginagawa mo, and then you can branch out. Hindi lahat parang isang bagsakan, ang dami mo agad ginagawa. Nakaka-overwhelm kasi pag uusipin mo lang talaga lahat, no? Na, tapos ikaw lang mag-isa. Yes. Tama. So kailangan mo rin talaga ng process, ng systems, ganyan. Yung last question ko dito, na-explain mo na lahat may gusto ko bang sabihin like, sa ginagawa mo sa client, paano mo sila natutulungan talaga at paano ang flow nito? Yung current na ginagawa mo na. So, to explain simply yung ginagawa ko, tinutulungan ko yung mga experts, for example, consultants, coaches, ganyan, business owners, na maging trusted thought leaders sa sa industry nila, Okay. At ginagawa ko yon by publishing books, by publishing or creating scripts para yung i-share nila yung expertise nila on video, o kaya naman mga social media posts, at saka articles. So yun yung ginagawa ko. Yung Rapid Book Creation, naggawa siya kasi may system na ako for creating books Ibig sabihin parang kapag na-interview kita, yung 3-hour interview natin, in 72 hours, magiging libro yan na magiging proud ka na, uy, ako author nito. Ang yung anong tawag dito? Objection na madalas kong marinig is, ako ba talaga yung author niyan? Hindi naman ako yung sumulat. Kasi, yung ibang tao na nako-confuse between yung difference ng author tsaka writer. Oo. So yung, define muna natin, no? Oo, ano yung writer? Yung writer, magaling sila magsulat. Yung author, they breathe life to ideas. Ibig sabihin, kung may idea ka at gusto mong makita yung idea na yon sa physical na mundo, author ka na, kumbaga. Parang entrepreneur, yung mga business owners kasi may idea ng business, ginagawang totoo. Ikaw naman, may idea ka ng for example, a concept, gusto mo mag-explain about sales, real estate, di ba? Marketing, di ba? At gusto mong maisalibro yun pero hindi mo kaya, author ka pa rin kasi sa'yo nang galing yung idea Okay. Ako lang yung tumulong sa'yo para magawa yon into a physical form. So, may gagawa na ng libro ko. So yun yung ginagawa ko. Meron siyang 5 process yung Rapid Book Creation. Ideate, dito tayo magbe-brainstorm ano yung content ng libro, ano yung table of contents, ano yung thesis ng libro, kung isa-summarize mo siya into 1 sentence, ano yung libro na yon. Kasi lahat ng best-selling book, meron yung central idea kung saan doon nagsasprout lahat ng chapters. No? So, yun yung ideation. Pangalawa is yung creation. So, interviewin kita, let's say 2 to 3 hours na interview.
Depende sa haba nung libro kasi na gusto mong gawin eh. Okay. Tapos, tapos na yon. Tapos na yung part mo doon. Most likely yung step 1 and step 2, isang meeting lang yan. Okay. And then, ako na yung gagawa nung lahat. Which is yung step 3, yung optimization. So, pagkatapos natin isulat yung manuscript ng libro mo, i-edit siya, and then papakita sa'yo yung first draft. Tapos, pag natuwa yung... alam mo na natutuwa yung kliyente kapag kinilig siya doon sa sarili niyang libro. Yes, tama. No? Parang, pag binasa niya, parang, uy, ito yung idea ko, parang naalala ko pa lang. Yung interview natin, ito yung mga sinasabi ko, tapos ito na, libro na siya. No? So, yun yung optimization. Number 4, publication. Ipapublish na natin siya. Pwede ka mamili sa website mo, Amazon, or go the traditional route. Maghanap tayo ng publisher. Pero ako kasi, ang gusto ko, self-publishing. Okay. Kasi parang majority ng profit, nandun sa self-publishing. No? And lastly, yung promotion, number 5. Dito talaga yung bulk ng pera sa number 5. Kasi ang iniisip ng iba, kikita lang sila sa libro by book sales. Pero ang totoong kita is yung business na na-generate ng libro mo. Halimbawa, expert ka, di ba? Let's say na fitness expert ka. Okay. Ngayon, nagtatry ka mag-build ng personal brand mo. No? At gumawa tayo ng libro for you. Tapos yung libro mo, konti lang yung nabenta, 1,000 copies lang. Let's say, maliit na yun 1,000 copies. Pero itong 1,000 copies na to, nag-generate to ng 50 clients. Na let's say yung client mo, on average, naggagastos ng 50,000 pesos. No? So 50 times 50, 50K times 50, that's 2.5 million pesos. Para So, sa dun pala. isang simpleng libro. Oo. Bukod pa dyan yung ma-invite ka mag-speak sa mga stage, di ba? Sa Yes. mga conference, pwede kang gumawa ng iba't ibang klaseng assets na Yes. pwede mong ibenta galing dun sa libro mismo. So workshops, seminars, and so on and so forth. So nandun talaga sa dulo yung paano mo gagawing money machine yung libro na meron Yung ka. idea na yon. Pero Yes. paglabas ng libro, ano yun? So say for example, author ako or writer? Ikaw yung author. Oo, Ikaw yun yung author. Ako hindi ko Bawal. nilalagay yung pangalan ko dun sa sa parang Hindi ikaw kasi lang di ba may yun. ganun yung written by? Yes. Ganon. Parang minsan ang nakalagay diyan for example, Robert Kiyosaki with Sharon Lecter. Okay. So yung with Sharon Lecter, siya yung ghostwriter. Ako kasi hindi ko nilalagay yon sa mga libro ko na Okay. ginagawa ko sa mga clients ko. Talagang pangalan lang nila yung nandun. So, sila pa rin yung Galing, nag-create. Kaya siya rapid book creation, hindi rapid book writing. Oo, Kasi oo. kine-create natin essentially yung libro Yes. out from your ideas to the physical world. Ang galing. Ang galing nung huling hindi ko, akala ko yung promotion, ganun lang. Oo. Pero yung output pala or Yes, outcome nun ang nakukuha or na-generate. Ang galing, May marami talagang bagay na hindi nakikita ng naked eye, pero yun ang nangyayari. So, halimbawa, gusto kong magpagawa ng libro sa'yo, Jeric, saan kita makikita? Baka itago nila Oh, nila pwede Ed. pwede nyo akong ma-reach sa social media. So, Yes. Facebook, TikTok. Sa TikTok ako Sige, mas dito active. mag-promote ka. Oo, Sa sige. TikTok, Facebook, Instagram, tsaka Threads, IG Threads. Okay. At Hey, I'm Jeric. Yun yung handle ko sa lahat. I-add kita sa Threads, ha? Oo, Kasi ang yan. daming active na rin sa Threads, eh. Sige, yun pa? Basta Jeric Timbang. Oh, Jeric Timbang or at Hey, I'm Jeric. Ako lang lalabas dyan. By the way, mag-ingat kayo sa mga yung mga poster. Sa totoo lang, ang daming poster doon ako na na-off. Ibig sabihin, ka na to the Actually, point na ginagaya ka na nila. Natatawa nga ako kasi sabi ko, yung checklist na parang nagsasabi sa'yo, you've made it. Di ba? Meron ka ng haters, Oo, meron ka ng oo. posters, meron ka ng sponsorship deals. Ang kulang na lang fans. Pero at least meron ka na nung iba, Oo, di ba? Nauna na nga yung haters eh. Mauuna So, talaga yun. sila. Promise. Pero ngayon, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, nag-switch na talaga ang mundo. Before kasi, yung mga haters na yan, or what we call marites or chismosa, ngayon sa Facebook, nakaka-generate pa sila ng pera Yes. because of the engagement. Normally, yung mga pumuputok namin na video, naglalaban talaga yung Oo. mga sobrang negative. And then at the same time, minsan sila na nagtatanggol sa'yo di ba? Oo. Yung iba, tapos
Kaya sila na nakakarinig pa nga ako ng mga, Bob ba to? Ay, mga ganon, di ba? 80-80, no? Oo, sira ulo ata. But anyway, maraming salamat, Jerry. Personally, ang dami kong natutunan sa'yo talaga No, today. thank you rin, Iba Kawi. talaga kapag same mind na. Kasi bilang mahilig din sa libro, Yes. hindi lang, ang ibig ko sabihin dati kasi nakapagbasa talaga ako. Especially nung nagkaroon ako ng medyo, ano ba tawag doon, awakening. Noong 2020 kasi dami nating time because of the work from home. Yung binabiyahe ko before na 4 to 6 hours. Grabe. Oo. Yun pala yung nagbago isa pa kasi yung 4 to 6 hours na i-switch ko kasi sa pagbabasa ng libro, pakikinig ng podcast or ng Talagang YouTube. na-open yung mind mo, ano? Talaga, mind-blowing talaga. Yung time talaga na naibigay nung pandemic. Sobra. Kaya, kayo ngayon, kung dati iniisip natin, iniisip ninyo na hindi nyo kaya magsimula ng negosyo mag-isa, ngayon, alam mong pwede pala, basta may core skill at diskarte. Ano nga ulit yung natutunan natin kay Sir Jeric? Yung cost. Basta meron ka nun, capital, minimal lang, hindi mo kailangang madami. Then opportunity, you have the skill, and of course, you have the time. Galing, natatandaan ko, no? Kasi ganun dinadigest ko talaga yung mga natututunan ko sa bisita ko. So, maraming salamat, Jeric. At para sa mga nakikinig, again, kung gusto nyo pa ng ganitong usapan, i-follow nyo kami. Dito lang sa Treehouse Real Estate and Podcast. At share mo na rin to sa mga kaibigan mong mahilig sa real estate. At again, yung sa mga ganitong discussion, hindi lang naman tayo nagsistick lang para sa real estate lang. So, ayun. Thank you for watching our podcast. Again, follow us on social media at Treehouse Real Estate and Ventures. But we renamed it Treehouse Malolos sa Facebook, YouTube at TikTok account. We also have in Spotify, Treehouse Malolos. Kung gusto nyo magtanong, message lang kayo kahit nasaan doon. We'll try our best to answer it. At meron din kaming community, binubuo natin yan. So, ipa-publish natin yan sa ating mga social media. At again, maraming salamat, Sir Jerry. Thank you very much, sa iyong Kawi. time. Nakakatuwa talaga. Iba yung usapan today. Pag mahilig talaga magbasa ng libro. Maraming na share. Thank you. Thank you.